Mga kamordan treasures, ako ay nakabili ng isang G-Shock na lumang-luma na sapagkat ito ay nabili ko pa sa isang mangalakal. Ito ay nakuha niya sa basurahan. Kung kaya't ito ay aking binili dahil ito ay original at ito ay ating i-restore. Panoorin nyo kung paano ko i-restore at gawing bago ang isang G-Shock kahit lumang-luma na galing sa basura. Bago natin ito i-restore, titignan muna natin ang makina nito kung may pag-asa pa na ito ay umandar at kaya pang umandar. Dahil pag hindi na kayang umandar ang isang makina, hindi na rin po natin ito basta-basta i-restore kasi bibilhan pa natin ito ng isang buong makina bago natin ito ma-restore. Pero sa pagkakataong ito ay titignan natin kung umaandar pa ang makina nito kahit na ito ay lumang-luma pa. At ayan nga, nakita natin ang makina po ng G-Shock na ito ay napakaganda pa. Kahit na luman-luma na at sira-sira na ang kanyang labas, ang loob naman po ay talagang original. Ang G-Shock po ito ay made in Japan. Ganyan po katibay ang mga makina ng original na G-Shock. Tignan natin kung aandar pa sa battery. So lalagyan natin ng battery upang sa gayon ay malaman natin kung accurate pa ang makina nito kahit na ito ay lumang-luma ang kanyang labas. At yan, gumana pa mga kamordan treasures. Ibig sabihin napakatibay ng G-Shock na ito kahit siya ay lumang-luma na. Gumagana pa ang makina. Ngayon, i-restore natin ang buong relong ito. Mula sa lumang-luma at pangit na itsura, gagawin natin itong bago. Manood lang kayo mga kamordan treasures. Dahil sa ito gumagana pa, tatakpan na natin ang relong ito. Washer muna ang unahin bago ang takip upang sa gayon ay maging matibay ang pagkakapix ng makina at hindi kumakalog dahil sa washer na yan. Sa pagbabalik pala ng mga tornilyo, mga kamordan treasures, huwag nyo munang higpitan ng husto ang unang tornilyo, maging ang mga kasama nito. At saka nyo na ito higpitan ng husto kapag ito ay nakapix ng lahat ang apat na tornilyo upang sa gayon maging patas ang paglapat ng takip sa magkakabilang kanto at hindi ito pasukin ng tubig. Isusunod natin mga kamordan treasure, kakalasin na natin yung mga tornilyo na nagsisilbing lock ng kanyang rubber na cover ng kanyang buong housing. At ito ay papalitan natin ng bagong rubber o cover ng housing niya. Anim na tornilyo mga kamordan treasure ang nagsisilbing lock sa cover ng G-Shock na ito. At yan, tatanggalin na natin ang rubber na cover sa palibot ng G-Shock na ito upang sa gayon ito ay ating ma-restore at mapalitan ng bago.
At yan, kitang-kita nyo naman kung gaano ito kaluma. At makikita nyo rin kung paano natin ito gagawing bago. At syempre, nakahanda na ang pamalit natin na bago. At ito ay isang camouflage upang sa gayon, maging camouflage ang G-Shock na ito. Binaras ko muna ng may sabon upang sa gayon mawala ang mga putik sa kanyang gilid bago palitan ng bagong rubber na cover. Unti-unti nang nagmumukhang bago mga Kamordan Treasures ang isang lumang-lumang G-Shock sa pagkakataong ito. Kailangang idiin muna mga Kamordan Treasures bago ilak ang tornilyo sapagkat masikip ang butas ng bagong rubber na housing. Kasunod naman nating ilalagay ay ang bago niyang bracelet. At iyan mga Kamordan Treasures, nabuo na mula sa isang pangit at lumang-lumang G-Shock, nagmukha na itong bago. Napakaganda na po ng G-Shock na ito. For sale na din po ito mga Kamordan Treasures, paunahan na lamang. Kung kayo ay bagong dating pa lamang sa ating channel at nagustuhan nyo po, pakisubscribe nyo po ang ating channel. Kung nagustuhan nyo nga, pakihit nyo naman po ang notification bell upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos sapagkat marami pa tayong nakandang video. At kung nagustuhan nyo, paki-like and share sa ating mga kaibigan. At kung kayo po ay may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, Kamordan Treasures. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam.